It is my pleasure to welcome our very special and anointed guest this morning. That despite of his busy schedules, he was able to join us today. Let's senior pastor, our beloved Pastor Melchizedek Capistrano, to give us the message of God. Let us offer the Lord the best clap of praise. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's clap our hands towards God today for the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At ito po sa mga nakakonect sa Pilipinas. Magandang hapon na po. Dahil walang nakapipigil sa atin. Subalit, yun nga po ang nais kong sabihin sa atin ay sa kabila po ng lahat ay kaya nating magsama-sama, kaya nating makita ang lahat ng bagay ay meron pa rin ginagawa ang Diyos. Meron pa rin siyang napakagandang layunin na gagawin sa buhay natin in spite of all the things na nangyayari sa ating paligid. Amen? So I'd like to i-share ko lang yung aking screen sandali. So, muli magandang hapon at sa biyaya po ng Panginoon, nagpapasalamat tayong lahat at we're so glad God has given us this special revelation, this word. Alam nyo, sabi nga nung nag-comment kanina, binabasa ko, umpisa pa lang naiyak na tayo sapagkat bakit tayo naiyak? Bakit tayo naluluha? Sapagkat sa kabila ng kadilimang bumabalot sa ating bansa, sa kabila ng lahat na nangyayari sa paligid natin, merong COVID, may bagyo, merong problema sa ekonomiya, ang dami nating naranasang mga problema. But still, we can see the light. Amen. Still, something is being done to us na ikita natin na meron tayong nababanaag. No? Ito yung maganda eh. Kahit na sobrang dilim, no? Meron kang mabanaag na liwanag, kahit konting liwanag. At yung liwanag na kukunti nun ay lalong tumitindi, lalo natin nakikita yung ilaw na yon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dumating ang Panginoon, siya ang tunay na ilaw at tayong lahat po ay nakaranas in a God has translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son, who is the true light. Ngayong umaga, tayo po yung manalangin sandali bago po tayo magsimula. Salamat po, Panginoon, sa napagandang araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Pangunahan mo ang iyong mga anak at tunay na sa oras na ito'y hindi limitado ang iyong presensya at kapangyarihan. Panginoon, ang iyong kamay ay mahaba, kaya mo kami abutin. Ang iyong mga tengay tunay na hindi nakasarado, Panginoon, naririnig mo kaming lahat, naabot mo kami. Dalangin kong special embrace, Panginoon. Special na yakap mo sa iyong mga anak ngayong oras na ito. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng nararanasan namin, I pray, Lord, that you embrace each and every one of us right now. In the name of Jesus, at yakapin mo ang bawat isang Panginoon na lagi kang nariyan kahit kailan hindi mo kami iniwanan. Kahit kailan, Panginoon, ay hindi mo kami pinabayaan. Naririyan ka, nararanasan ka namin at tunay, Panginoon, i-comfort mo ang bawat isa, lalo mo kaming bigyan ng kalakasan, lalo mo kaming bigyan ng katiyakan, lalo mo kaming bigyan, Panginoon, ng pananampalataya sa magitan ng iyong salita na matutunghayan namin ngayong umaga. Salamat po. We entrust to you this great day, this wonderful day. Abutin mo yung aking mga kapatid right now. In the name of Jesus, wherever they are, 10 ng kanilang mahal sa buhay na kasama namin sa room na ito, sa Zoom meeting na ito. Kasama po namin yung mga pamilya, mahal sa buhay ng yung mga anak na naroon sa Pilipinas. Salamat po, Panginoon, for seeing each other. And Lord, right now, Lord, makita namin na isa't isa na ligtas, punong-puno ng pag-asa,
po, nung believe, Lord, na tunay, Panginoon, ikaw ay tunay na mararanasan namin. When trust you this morning, Lord, to you, thank you for this celebration, and we have the reason to celebrate. We have the reason, Lord, para magalak at magpasalamat sa iyo. Itinitiwala namin sa iyo, God the Holy Spirit, ang lahat. Ikaw ang aming tagapagturong tunay. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tayo ay magpasalamat sa Diyos at magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. This morning ay ang ating pong tema ay napakaganda. Akmang-akma sa nangyayari sa ating paligid, no? Akmang-akma sa sitwasyon nating lahat, no? At ito ang dahilan kung bakit tayo narito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit na ang ating buong paligid ay batbat ng mga problema, kadiliman, sa araw na ito, we can really alight and we can really experience light, no? Mag-aapoy pa rin tayo, hindi mawawala yung apoy na nasa atin, tayo mismong apoy na patuloy na nagniningning dito sa madilim na sanlibutan. Sa umagang ito ay nais kong ibahagi sa inyo, ang ating text po ay makikita doon sa Matthew chapter 5, beginning verse 14. At sabi ko nga po sa inyo kanina, ito'y akmang-akma sapagkat ang buong Pilipinas po, no, not only that, the whole world, especially our country, the Philippines, our nation, alam niyo po bang kadiliman, no? Darkness has covered the earth. Darkness has covered. At alam nyo, for the last ilang taon, kapag ka po nagkakaroon ng bagyo dito, ganitong mga panahon, nagkakataon tuwing Ondoy, lahat po ng malakas na bagyo, nandyan po ako dyan sa inyo, sa UAE. No? At itong bagyo na ito, Rolly, lalo na itong Ulysses na ito, ako po'y narito. Nakita ko yung lakas ng bagyo. Sabi nila, malakas ang Ondoy, malakas ang mga bagyo ang Rolly. Pero nagulat ako, kakaiba yung Ulysses. Alam nyo ba, ako po'y pero dinig na dinig ko, kitang-kita ko, at dinig na dinig ko yung hangin na parang tutuklapin ang lahat ng bubong. No? Talagang nagngangalit yung hangin. Yun talaga ang bagyo. Hindi yung ulan. No? Ang tunay na bagyo ay yung malakas na halos ang mga bubong ay talagang halos mabunot. No? Talagang nagngangalit. No? Damang-damo ko yun. At sumilip ako doon sa window. O, talagang napakadilim, puno-puno ng malalakas na hangin at ulan. Maya-maya po, lubog na ang halos marami na lugar sa Metro Manila, lalo na ang Rizal, ang Marikina, ang San Mateo, ang Cainta, ang Montalban, all these places are at I just really, Lord, ako po'y nagdasal, no? Kasi sabi ko, ang tindi, dumadaan kami sa COVID, dumadaan ngayon ay nagre-recover pa lang. Now this is a great typhoon. The great typhoons like Rolly and Ulysses and many other problems, no, nararanasan nating lahat. At sa pagkakataong ito, kailangan po natin ang liwanag. Kailangan po natin ang isang liwanag ngayon. This is the time where darkness cover all and most of the nations of the world. This is the very time that we need light. No? Kaya nung umaga na yun ay nagkaroon po ng maraming message doon po sa group, marami pong nag-chat, nag-text. Sabi ko sa kanila, magdasal po tayong lahat, mag-pray tayong lahat.
And the Lord brought me to one verse, no, in the Bible, and that verse is found in Psalm 107, at ito po binigay ko sa iyo, dumaing sila sa Panginoon. Sabi ko ngayong oras na ito, alam niyo, marami nang natatakot, marami nang talagang lubog, marami na talagang halos nandun na sa bubong. If you will see in your television, sa mga balita, most of our fellow Pilipino, mga kababayan po natin, yung mga bata, nandun po sila sa bubong, sapagat yung mga tubig po, sabi ko, dumaing tayo sa Panginoon dito sa kahirapang nararanasan natin. And the Lord brought me to this sa kanilang kahirapan at iniligtas niya sila sa kanilang kapighatian. No? You will see this word, kahirapan, kapighatian, kagipitan. Lahat ng ito ay dinanas natin, no? Mula pa lang Marso hanggang ngayong oras na ito, 8 months na ba? No? Sa haba, no, for all this long suffering that we have. Thank God, hallelujah. Ito ay dapat makita ang liwanag. This is the opportune time. Ito po yung pagkakataon that we are going to see the light. Purihin po, Panginoon. Kausap ko yung ilang mga kapatid. Sabi ko, manalangin tayo, sama-sama, at sa himala ng Diyos, sabi ng verse 29, Kanyang pinatigil ang bagyo, anupat ang mga alo ng dagat ay tumahimik. Ng Diyos, pagdating ng hapon, na kahapon, no, that was Thursday, no, alos yung lakas ng bagyo ay humihina, at pagkatapos ay tumitigil ang ulan sapagkat yung ulan ang nagpapadami ng tubig. No? And the Lord stopped them. The Lord stopped them. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, sino man sa atin ang dumadaan sa matinding kahirapan, matinding kapighatian, dumadaan maging sa matinding kagipitan. Alam nyo, dito po sa verse na binigay ko sa inyo, dumaing tayo, umiyak tayo sa Panginoon, manalangin tayo, ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa isang makapangyarihang kaparaanan. No? At kaya niyang alisin, pawiin ang anumang kahirapan, anumang kagipitan, anumang kapighatian sa Kanya. Amen. And the Lord answered our prayers. Early in the morning this day, lumabas na po sa Philippine Area of Responsibility. Now, kanina habang ako'y nagdi-devotion, ako ay every morning ay nagpapaaraw. Sabi ko, damang-dama ko yung init na talaga, yung araw, no, yung lapat sa aking mga balat. Sabi ko, thank God, this is sa ating lahat. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa pag-iingat niya sa buong bansang ating Pilipinas, lalo na yung mga pamilya natin, for taking care of all, especially all the Filipinos, ating pong mahal na kababayan. Salamat po sa Panginoon. I will go to the message of God today. At yung mensahe ay, sabi ko, hindi lang pala panahon natin ang tao'y nakakaranas ng kadiliman. Sabi ng banal na kasulatan in Matthew chapter 4, tingnan ninyo verse 12. Ano po ang sabi diyan? When Jesus heard that John had been put in prison, alam niyo, pinipersecute at talagang itong si John the Baptist na nangangaral ng buong tapang ay pinakulong. Ang ginawa po ni Jesus, he withdrew to Galilee, leaving Nazareth. So yung kanyang kinalakihang lugar, umalis po siya ron, pumunta siya ng Capernaum, which was by the lake, the area of Zebulun and Naphtali. Verse 14,
to fulfill what was said through the prophet Isaiah, the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Now, tingnan niyo itong mga lugar na ito, Capernaum, no, the land of Zebulun, the land, no, beyond the land of Naphtali, the way of the sea, and beyond all these places, no, lahat po ng lugar na ito, nakita ng Panginoon, sabi ng verse 16, the people living in darkness. The people are living in darkness, and this time, though these places are places of darkness, now they see a great light. No? Nakakita sila ng liwanag. Diskita sila ng liwanag, a great light, no, can be seen in those places. On those living in the land of the shadow of death. Yung mga binanggit nating lugar, itong mga lugar na ito, ay mga lugar na madilim. But this time, the Lord is saying, they will see a great light. Itong lugar na ito, the land of the shadow of death, a light has done. Doon, no? Yung panaag, no? Yung liwanag ay makikita na. And that time, the Bible says, from that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. Alam niyo, nung dumating ang Panginoon dito sa earth, sa lupa, when He came to earth, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng tunay na liwanag dito. And these places who have been in darkness, no, sa maraming panahon, they can see a great light. And though these places are land of the shadow of death, kamatayan, no, hindi lang kadiliman, kamatayan, now this place will see the light. Pwede pa bang makita itong liwanag na ito sa paligid na bano ng kadiliman? Ang ating bansay talagang tinamaan ng katakot-takot na kahirapan, katakot-takot na kapigatian, dumilim ang paligid, dumilim ang buhay ng marami. No? At para bagang ang mga buhay ay nagkaroon ng paghinto, uminto ang lahat, nakulong ang marami doon sa kanilang mga tahanan, wala nang makitang liwanag, nandun na lang sa loob ng bahay. Hindi normal na gawain. This is the time na yung mga taong ito ay punong-puno ng kadiliman, hindi alam ang gagawin, punong-puno ng takot at pangamba. This is the very time that they should see great light. This is not a simple light. They see great light. And though they are living in the shadow of the valley of death, maalis yung takot at pangamba sa kanila. Sulatan, from that time on, Jesus began to preach. Napakahalagang marinig ng mga tao na nasa kadiliman ngayong panahon na ito ang mensahe tungkol sa kaharian ng langit tungkol kay Kristo. There can never be no solution. There can never be other solution para makaalis tayo sa kadilimang ito, para yung mga tao maliwanagan kailangan sa ating Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng langit. Hanggat hindi ito narinig ng mga tao, patuloy ang tao, hanggat hindi sila nakakita ng liwanag, hanggat hindi nagkakaroon ng liwanag na nababanaag sa buhay nila, they will still live in bondage. Kaya nahihirapan ng marami tao, hindi sila makalaya sa kadiliman. At natutuwa ko sa ating text
ngayon na tayo ngayon ay dinala ng Panginoon, tayo lahat ay nasa kadiliman, and because of Jesus Christ, nakarinig tayo ng mensahe ng Panginoon, naliwanagan tayo, inalis tayo ng Panginoon doon sa kaharian ng kadiliman at dinala tayo sa kaharian ng kaliwanagan. We were translated from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son, Jesus Christ, who is the light. Tayo po ay masumpungan natin si Jesus, nagliwanag ang buhay natin. At tayo po ay katulad ng isang kandilang sinindihan, nagliwanag po ang buhay natin. Dati tayo po ay nasa kadiliman, wala tayong direksyon. Magulo ang ating buhay, magulo ang ating isip. Kahit minsan sabi mo, mag-a-abroad ako para mabago ang buhay ko, para magkaroon ng kagandaan ng buhay ko. Pero hindi lahat, hindi ito lalo pang nasira ang buhay sapagkat hanggat hindi natin nakikita ang liwanag na nanggagaling sa Panginoon. Hanggat hindi tayo nasisinaga ng liwanag ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo at ang maraming tao ay nandoon pa rin sa kadiliman. We are still in darkness. And therefore, when we came to know Jesus, when we Savior, di ba lumiwanag ang buhay natin? Sino sa inyo nakaranas ng liwanag? Inayos ng Diyos ang buhay natin. Akala natin ang buhay natin wala ng pag-asa. Akala natin ang buhay natin laging kadiliman, laging kahirapan, laging kagipitan, laging kaguluhan. But this time we were given a chance to see the light. And now we become the children of light. Hindi na tayo, ayaw natin sa kadiliman, inalis na tayo doon sa kaharian ng kadiliman, nandun na tayo sa piling ng ating Panginoon at tayo po'y sinindihan. And we become light. No? At yung buhay natin ay naging ilaw. Sino sa inyo dati nasa kadiliman, nung makilala niyo ang Panginoon, tinanggap niyo ang Panginoon sa inyong puso, bigla ngayon, ang nagsisilbing liwanag doon sa loob ng pamilya ninyo. Amen. Di ba? Naging liwanag tayo. Na dati walang pag-asa, na dati walang direksyon. Now, we see the light and we experience the light and we become the light and we become the children of light. Tayo po'y naging liwanag. At yung liwanag na yun, ang siyang inabot natin, ibinigay natin sa ating pamilya, binigay natin sa ating asawa, sa ating mga anak. Nagkaroon ngayon tayo ng direksyon. Nagkaroon tayo ngayon ng isang direksyon sa tulong ng Panginoon. At gusto ng Panginoon yung ilaw na yun na nasa atin at tayo mismo ginawang ilaw, yung buhay natin, dapat yan magliwanag. I'm going to read the Bible in Matthew chapter 5, verse 14 to 16. But I'm reading it in the Passion Translation of the Bible. Look at this. Times light up the word. Yung buhay daw natin, niliwanagan, sinindihan yung mundo. No? Let others see your light from a distance. Alam nyo, napaganda ng revelation na ito ng Panginoon. Yung buhay daw natin, ito'y nangyari, no? Yung buhay na ito, nung makakilala sa Panginoon, naging ilaw siya. Naliwanagan ang mundo. Talagang disenyo ng buhay natin, kaya tayo naging liwanag para yung mundo na punong-puno ng kadiliman o kung saan ka man naroon na punong-puno ng kadiliman, magliwanag yon. Ikaw ba at ako ay yung buhay natin
ay nagiging liwanag doon sa mundo, nagiging liwanag sa paligid natin, lalong-lalo na doon sa ating pamilya. Kayo ba'y nagsisilbing liwanag? Yung buhay, kailangan ng tao at kailangan ng tao ang isang pag-asa na ang tao, alam nila, ang buhay ay punong-puno ng kadiliman. And they really need light. And let somebody really, no, kailangan yung isang taong yon, somebody, masindihan at huwag niyang itago ang liwanag kung saan man siya naroon, ang lugar na yon ay magliwanag. Revelation, a challenge to us. And the Lord said, for how can you hide a city that stands on a hilltop? And who would light a lamp and then hide it in an obscure place? Instead, it's a place where everyone in the house can benefit from its light. Now listen, this is the revelation. It is place, that light, where everyone in the house can benefit from its light. I want you to look at me, and I will give emphasis on this part. Yung ilaw na yon ay inilalagay para ang lahat sa bahay makatanggap. Those who are in the house will benefit. Inilagay ka, and listen, no? I'm telling you, inilagay ka ng Diyos sa pamilya mo. God has placed you in that house to become light, so that the people who are in the house will benefit from your light. I will repeat. Tayo po'y ginawang liwanag at tayo liwanag at inilagay tayo doon sa isang lugar. At ang lugar na yon na pinakamalapit, yung tahanan mo. So that everyone in the house will benefit from your light. Inilagay ka sa kumpanyang yan, sa school na yan, so that everyone will benefit from your light. Meaning may purpose kung bakit ka nagliliwanag. Huwag mo must see that light will benefit from your light. God put you in that place. Dinala ka doon sa lugar na yon, sa salon na yon. Ikaw ang ilaw doon at ang nais ng Diyos, magbenepisyo yung mga taong naroon. Hello? Are you hearing me? Nilagay ka sa pamilya yon, nilagay ka sa school na yon, pinadala ka ngayon sa isang lugar, inassign ka doon sa kampo, wherever you are assigned, wherever you are placed, you will become light there so that everyone will benefit from your light. Ang tanong ngayon, the challenge right now, are you becoming a benefit into the place where you are? Yung liwanag mo ba'y nakikita, nagbebenepisyo? Yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya mo, is your light benefiting others? This is a challenge question. And I want you to see this as a revelation. God, again, I'm telling you, is bringing you to a place so that your light will benefit every person, everyone who is in that place. Kala mo, dinala ka sa isang lugar. Mga kapatid, gusto kong makita natin, no? Gusto kong makita natin na tayo ay dinala sa mga lugar na ito upang tayo ay maging ilaw at ang lahat ng nandoon
ay magkaroon, makinabang sa ilaw na meron ka. Sino po ang magsasabi, taas ang kamay, siya ang ilaw ng sanlibutan? And God is bringing you to a specific place. Yang kumpanya mo, yang lugar mo, yang negosyo mo, meron bang makikinabang sa liwanag mo dyan? Is there anyone who is going to benefit from your light? That's the question. Kaya gusto ko makita natin ito'y hamon sa atin eh. This message is a challenge to us. At tayong liwanag, ikinala tayo ng Panginoon sa maraming lugar. Nasaan ka ngayon? Sa isang kadahilanan, hindi mo maunawaan, nakarating ka ng Abu Dhabi. Napasok ka sa company na yon. Nakilala mo si ganito. O nandoon ka sa lugar na yon, nandoon ka. Any place where you are brought to, God wants you to become the light. God wants you to benefit the people who are in that place. Are you with me? The question is, are they benefiting? Sila ba'y napagpapala? Sila ba'y nakikinabang? Sila ba'y naliliwanagan? Sila ba'y nakaranas ng Panginoon in verse 16? So do not hide your light. Let it shine brightly before others, so that the commendable things you do will shine as light upon them, and they will give their praise to your Father in heaven. Now, alam niyo, napaganda ng verse ito. So, kaya ka nang dyan sa lugar na yan, ilaw ka dyan. Kasi madilim yung lugar na yan. Hallelujah. Dinala ka dyan sa school na yan. Dinala ka sa ospital na yan. Dinala ka dyan sa shop na yan. Wherever God has brought you, God wants you to become the light so that everyone who is there will benefit from your light. So do not hide it. Let it shine. Huwag mong itatago, huwag mong itatabi, huwag mong ilalagay sa ilalim. Let it shine. Shine. Let it shine. Now, gusto ko ibigay sa inyo ang mensahe ngayong araw na ito. And this message also found in Ephesians chapter 5, verse 8. Okay. Tingnan natin. Okay. Are you still there? Para po sa unan o humiga, kayo po'y para po natin sa church. Yan. Makinig po kayo maigi. Huwag po kayong pipikit sapagkat if you just close your eyes and parang kayo po yung magnanap, makakatulog, you will miss something. Amen. You're going to miss something. Now look at verse 8, Ephesians chapter 5. Ano po ang sabi diyan? Once your life, my life, your life was full of buhay daw natin, punong-puno ng kadiliman dahil sa kasalanan. Madilim ang buhay natin. Kala mo nandiyan ka sa lugar na yan, sa company na yan, sa salon na yan, sa accommodation na yan. Gusto ni Lord sa lugar na yan, no, yung buhay natin magliwanag. Bakit? Lahat tayo nasa kadiliman. Once our lives was full of Amen. But now, dati, madilim yun. Pero ngayon,
maliwanag na. Amen. As simple as that. You were in darkness in your past. But now, you have the very light of our Lord shining through you because of your union with Him. Union, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, lumiwanag. Dati, nasa dilim. Pero nung tayo nakipag-isa kay Kristo, the very light of our Lord shining through you. No? Yung mismong ilaw ng Panginoon nagninining sa magitan mo. Because of your union, because of your relationship, because you have accepted Jesus Christ in Amen. Now look at this. Your mission is to live as children flooded with this revelation light. So it's not a simple light, it's a revelation. Now look at me. Now listen to me. It's not a simple light. God is shining on you. You did not become as the light as simply as it is. It is a revelation. No? Ano yung kapahayagan dito? Hindi lang po ito liwanag. Ito po hindi simpleng liwanag. Now, ilaw ka ng sanlibutan, magnining ka. But there is a revelation. May kapahayagan ng Diyos. Kanina ang kapahayagan, nandiyan ka sa lugar kung nasaan ka, kasi magliliwanag ka dyan. Huwag mong itago ang liwanag. Kasi tayo dati nasa dilim, ngayon ay maliwanag na the very light of our Lord of our union with Him. Your mission right now is to live as children, flooded. So kung merong baha nung nakaraan, dapat bumaha ang buhay natin with His revelation light. No? Nagliliwanag ang buhay natin. Now look at verse 9. And the supernatural fruits of His, hallelujah, I like this part. And the supernatural fruit, everybody say fruit. Amen. So fruit. So, itong supernatural fruit of His light will be seen. Dapat nakikita yung yung bunga ng liwanag. Kaya nga sabi ko sa inyo, number one, hindi lang ito karaniwang liwanag. It is a revelation. Second, it is a revelation. Number two, it is a supernatural sin. Nakikita. Dapat makita at nakikita. Ano daw yung supernatural fruit of His light will be seen in you? One is goodness. One is righteousness, and one is truth or truthness. Now, pagka sinabing nasa liwanag ka, merong nakikita, merong bunga. When you are in the light, when you become light, and you are in the light, and you are the children of light, there is a fruit of that light. May bunga yung ilaw na yon, nakikita. No? Kung paano ang bunga ng anumang puno, malalaman natin kung yan ay puno ng mangga o ng bayabas kasi dahil sa bunga. The same thing, your light has a fruit. And the fruit of light that we shine, meron pong tatlo. Number one, ano po yung bunga na yon? What is the fruit of that light that we shine? Ano yung nakikita sa atin? What is the fruit of light that can be seen in us? Ano po yung dapat makita? Number one, the fruit of light, number one, is goodness. Dinala
Nang may tago yung bunga, makita yung liwanag, kung may tago yung liwanag, pero yung liwanag na yun, nakikita saan? Sa bunga. At ang unang bunga, number 1, is goodness. You're there so that they will see goodness. You are there, nandun ka sa salon na yan, nandun ka sa ospital na yan, you are there in that kind of business, in that shop, so that they will going to shine, and that fruit is goodness. Can they see goodness? Now, yung goodness ay ipinapakita lang, nararanasan lang yan ng mga tao na tunay na nakakilala sa Panginoon. Yung dating nasa liwanag, ngayon ay, sila ngayon ay nakipag-isa kay Kristo. Wala na sila sa kadiliman, sila inilipat na sa liwanag. Kapag nasa liwanag, yung goodness. Can they see goodness in your life? Can the people around you can see goodness? The Lord has brought you to a place so that that place, everyone who is there will benefit from the light that you have. And how they can benefit? Through your goodness. Amen. Ang mapapakinabang ng mga taong nandoon sa lugar na kung saan ka dinala, number 1 is your goodness. Yung tao ngayon wala nang makitang mabuting bagay, wala nang kabutihang makita, and you're there to show goodness. Kaya sabi ng Panginoon, not become weary in doing good. Huwag daw tayo mapapagod, huwag tayo magsasawa. When you do good, huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod. For at the proper time, we will reap a harvest. If we do not give up, do not give up. Just continue to do the goodness. And God has brought you to that place para makinabang yung mga taong yun sa kabutihang ipapakita mo. Pastor, matigas ang ulo. Pastor, ang dami ko nang ginawa, ganun pa din No? Di ba maganda isang araw yung asawa mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, he can experience your goodness. He can see the light. At madadala mo yan sa liwanag na merong yung liwanag mo may pakinabang. At ano po yung pakinabang? Walang iba kundi yung kabutihang makikita sa iyo. Kaya ang sabi na huwag kang magsawa, huwag kang mapagod. In proper time. Kita mo yung asawa mo, ayaw sumama sa iyo, ayaw maniwala sa salita ng Panginoon. Pero nagtiyaga ka, pinakita mo yung kabutihan, pinagpe-pray mo siya. Sinasama mo siya lagi siya. Isang araw, because of your light, na merong bunga ng kabutihan, you are going to bring your husband, your wife, your children doon sa liwanag. Kasi yung mga tao, puro kadiliman Kung hindi nila makita ang liwanag sa ating mga buhay, what's going to happen? If they cannot see the light, they cannot see your goodness, if they cannot benefit from your light, at ang bunga para napapakinabangan. Kasi anong kwenta rin ng puno na walang bunga? Anong kwenta ng asin na walang alat?
Ganon din yung buhay natin na nasa liwanag kung walang naliliwanagan. Remember, we are all in darkness before. Katulad nila, yung asawa mo, yung anak mo, yung mga tao sa paligid mo, yung kasama mo sa work, they're all like us in darkness. We were in darkness. But we experience light. At yung light na yan because of the goodness of God. And that goodness must also be seen in you. And therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Especially to those who belong to the family of believers. Alam mo, yung ilaw na nagdidingning na nakikita, may goodness. May ginagawang mabuti sa lahat ng tao, lalo na doon sa mga kasama sa mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong oras na ito, na ito pong mensaheng ito ay mahalagang makita natin that the fruit of this light that we are shining right now, they can see the fruit, they can see the light is in you. And you are not tired of doing good. You always see the opportunity to do good to all people, especially to those who belong to the family of God. Alam nyo, minsan hindi sila makikinig sa mensahe nyo. Yung asawa mo, minsan hindi maniniwala sa sinasabi mo. May pagkakataon yung anak mo hindi sasama sa'yo, hindi maniniwala. They see the light. When they see your goodness, hindi ka pa nagsasalita, sasama sa iyo yan. Kasi ka panipaniwala. We will never convince our family, we'll never convince our office mate, our colleague, if they cannot see the light, if they cannot see goodness in you. Ang sabi diyan, tatlong bagay yan. Una is the fruit of that light that you are going to shine is about your goodness. Are you always there to bless people? You're there to bless people. You are there to help them find their way back to God. Number one, we are here to help them. Help them find their way back to God. Number two, help them. Number three, help them restore their life back to order. And number four, let's help them to engage with the mission of Jesus. Yung buhay na maliwanag, ang design niyan may kabutihan. Tumutulong sa iba para hanapin ang daan pabalik sa Diyos, number one. Para tulungan yung mga tao, para hanapin at ituro natin yung daan pabalik sa Diyos. Pangalawa, tutulungan natin sila para kung paano magsisimula ng kanilang bagong buhay kay Kristo. Third, tulungan natin silang maibalik sa dati, no? Maibalik sa kagandahan at kaayusan yung buhay nila. Ito yung ibig sabihin ng liwanag. Tumutulong ka dahil sa iyong kabutihan at huwag ka to help people find their way back to God, to help people start their new life in Christ, to help people restore their life back to order,
And number 4, to help people engage with the mission of Jesus Christ. So mga kapatid, makikita nyo rito sa message na ito, no? Makikita nyo dyan, of His light will be seen in you. Nakikita ba yung goodness na yan? Can the people see your goodness? Can your loved one, your wife, your husband, your children, can see that goodness? Nagdiningning ba ang iyong buhay sa mga kabutihang ginagawa mo? Huwag ka mapapagod. Kasi yan talaga ang design, yung mga tao kinabang. No? Wala ka namang maibigay, halimbawa, ayuda o namang mga bagay. Pero yung buhay natin magiging kapakipainabang yan, magbe-benefit sila if you're going to show your goodness. Goodness is number 1 fruit. Pangalawang fruit is the fruit of righteousness. Ang isang, pangalawa, nakikita ang katwiran, pagiging matuwid. What is righteousness? No? In Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom, not only His kingdom, and His righteousness. And all these things, lahat daw ng kailangan mo, lahat ng you will never worry about the things that you need. It will be given to you. However, you must seek the kingdom of God first and His righteousness. Ano ba ibig sabihin nito? When we seek kingdom, it's about the government of God. It's about the authority of God. Si Lord ba, siya ang authority ng buhay natin? Ang hari natin? Si Lord Jesus ba ang authority? No? Eh sabi diyan, no, yung authority niyon dapat nagsasubmit tayo. No? Kaya papasok diyan yung salitang and His righteousness. What does righteousness mean? Righteousness is right positioning or right alignment with God. Seeking first the kingdom of God in His righteousness, meaning you are aligning yourself to the authority of God. Pagka ikaw ay nagliliwanag, if you are in the light and you are children of light, ang bunga niyan ay bunga, the fruit of that light is righteousness, is you align yourself to the authority of God, to the lordship of God. Kaya revelation to, kapatid eh. Hindi lang ito goodness, kundi righteousness. And my question right now, kung ikaw ay nagniningning, ang ibig sabihin, yung buhay mo naka-align sa otoridad o sa kapangyarihan ng Diyos. Yan yung liwanag na magniningning. That's the kind of light that is going to shine. That's the kind of light. Nakita nyo, ang example natin si Jesus eh. Ano bang ginawa niya? Sabi ng Bible, He went about anywhere doing good. No? Si Jesus nagpunta sa mga villages, no? Nagpunta sa mga lugar, sa mga places doing good. Next, Jesus
and to the authority of God the Father. Kaya hindi mo poproblemahin yung pangailangan mo, yung situation mo, yung kalusugan mo. God is going to supply. God is going to give all these things to you if you are aligned to the authority of God, if you submit to the authority of God in your life. Ang buhay sa Diyos. Yan yung buhay na may impluensya. Yan yung buhay na may impact. Yan yung buhay na may pakinabang sa pamilya mo, may pakinabang yan sa pinagtatrabahuan mo kapag ang ilaw na yan, nakikita yung goodness, pangalawa, nakikita yung righteousness. Hello? Nakikita ba yung goodness? Amen. 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 Meaning that you are aligned to the will of God. That you are there. No? Yung righteousness mo is your alignment to the authority, to the will of God in your life. The Lord said all these things will be given to you. Lahat ng mga bagay na nakikita mo, kailangan mo, will be given to you if you are aligned. If you submit to God. Who is the authority in your life? Jesus went everywhere to do good, number one. Number two, Jesus is aligned to the Father. He was there, he was preaching, he came, no, to obey the Father who is in heaven. Yan yung buhay na maliwanag. Kaya ngayong oras na ito, tingin po kayo sa akin. Yan bang buhay na yan, nakikita yung kabutihan? Yan bang buhay na yan, nakikita yung katwiran, yung righteousness, yung goodness? Yan. Nakita niyo yung Revelation? Now, ano po yung number 3? Number 3, sabi diyan, His light will be seen in you, sabi ng verse 9, and in you, makikita, goodness, righteousness, ano yung pangatlo? What's the third one? Truth or trueness. Para medyo may rhyme. Goodness, righteousness, ano yung tatlo? Trueness. True, right? Trueness. Trueness. Or truth. Sa totoo lang, Trueness. walang tinatago, walang nililihim, open. Nice. Righteousness. Trueness. Are you living in the truth? Those who are living as light, they are living in truth, in trueness. Ano ang sabi ng 3 John chapter 1 verse 3 to 4? For I was overjoyed out your devotion to the truth. Meron kang devotion to the truth. You are devoted to the truth, in which you continue to walk. May devotion ka, and then lumalakad daw tayong patuloy saan? Sa katotohanan. Verse 4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Nabubuhay yan bilang mga anak ng liwanag, nabubuhay yan sa katotohanan. Wala yang lihim, wala yang kasinungalingan. Nagpapakatotoo siya.
Yes, nagkamali siya. Yes, tayo nagkamali. Yes, meron tayong kahinaan. Pero wag natin itago, wag natin ilihim. Isuko natin sa Panginoon, yung iba hindi mabago ang buhay. Yung iba hindi umasenso ang buhay kasi may tinatago sila. Tandaan nyo, lahat ng tinatago natin, i-expose yan sa araw. Di ba? Expose yan. So habang maaga, magpakatotoo tayo. Kung nagkamali tayo, sabihin natin sa Diyos. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipapayag natin ang ating kasalanan, aaminin natin sa Kanya. Sabi ng Panginoon, siya ay tapat at banal na tayo tawar. Lahat tayo nagkamali, lahat tayo merong mga pasaway area sa buhay natin. But let's be true, let's be honest. Let's walk in the truth. Remember, sabi ng John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. Alam nyo, ang marami hanggang ngayon in bandera, madilim pa rin ang buhay kasi hindi pa lumalaya. Kung tayo nagkamali sa buhay natin, hayaan natin pumunta tayo sa katotohanan para lumaya tayo. Ang gagawin lamang natin ay umamin at magpakumbaba sa Panginoon. Ang Diyos ay tapat at patatawarin tayo. Malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan palalayain tayo. How many of you wants to get free? Maya, gusto nyo, alam nyo, yung iba, Kristiyano na, gulong-gulo pa rin, madilim pa rin, walang direksyon. Kasi nga, hindi nabubuhay sa katotohanan. Laging, huwag na tayong magkunwari. Huwag na tayong magmaang-maangan pa. Huwag na tayong, mahalaga magpakatotoo ka, brother. Magpakatotoo ka, sister. Ang ating buhay, isuko natin sa Panginoon. At yung mga nasa katotohanan, lumalaya. Sino sa inyo nakaranas yan? No? Nung niyakap natin ang katotohanan, lumakad tayo sa katotohanan, ang sarap mabuhay, ang sarap gumising, ang sarap ng relasyon, ang sarap sa pamilya because we are living and walking in the light. The same thing, we are walking in the truth. Sabi niya, I have no greater joy than to hear my children are walking in the truth. And what is the truth? Jesus said, I am the way, the truth. Who is the truth? Jesus. No one can come to the Father except through me. Sabi ng John 17:17, your word is truth. Kaya yung mga nasa liwanag, na kay Jesus dapat yan, hindi nasa liwanag, nakikinig ng salita ng Diyos. Devoted sila sa salita ng Diyos sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya ang revelation dito, mga kapatid, no? Mukhang ako time na ba ako, no? Ang revelation dito, mga kapatid, yung fruit of that light that you have, that is going to shine, number one sa atin. Number two, makita yung righteousness sa atin. Yung ating submission, alignment to the authority of God. And number three, yung ating trueness, truthfulness. We are walking in the truth. Why? Because not only that we are the light, but we are the children of light. Now, what is your mission right now as the children
of life. Ano po ang ating misyon? Ano po ang dapat makita sa atin? Ano po ang dapat nating makita sa ating mga buhay? Alam niyo po kung ano yan, mga kapatid? Makita po yung liwanag na yon. Now, ano po ang mission natin? Number one, what is your mission as the children of light? Number one, truth. Dapat nakikita lagi araw-araw yung goodness, yung righteousness, yung trueness. As a children of light, you have to manifest, you have to reveal. Sabi ko nga sa inyo, yung ilaw dito, it's not only just to show, it's a revelation. To reveal the fruit of that light. Goodness, truthfulness. Let's show. Sabi doon, huwag mo itago, ipakita mo yung kabutihan, ipakita mo yung katwiran, ipakita mo yung katotohanan. Ganyan yung mga nasa liwanag. Walang itinatago. At hindi niya inilalagay sa ilalim ng kama, hindi niya tinatago sa table, ipinapakita niya yung yung goodness, righteousness, trueness, or truthfulness. Amen. Pangalawang bagay, sabi doon, let your light so shine before men that they may see your good works. Yung po yung truth. And they will glorify the Father. Now, our mission to show God the Father, to show God. When we are becoming light, when we become light, we're showing God to the world. Pinapakita natin sa mga tao na pinagdalan sa atin, no? Kung saan tayo dinala, anumang place yun, tahanan, company, ospital, eskwelahan, supermarket, saan ka man naroon na pinagdalan, gusto ng Diyos na hindi mo lang ipapakita yung kabutihan, katwiran, at katotohanan, ipapara yung mga taong nandun sa lugar na pinagdalan sa iyo, pupurihin nila ang Diyos. Will they praise God through the light that they can see in you? Ay, ito bang mga tao na nandoon sa lugar na pinagdalan sa iyo ngayon kung nasaan ka man? Nakikita ba nila ang Diyos sa buhay mo? And when they see you, they are praising God? Wow! Yan ang mission natin. Go to the world who is God. And when they see God, sa magitan ng ilaw na nasa iyo, they will praise God. They will join you praising God. Amen. So mga kapatid, ngayong umaga, napakahalaga ng message na ito. No? God wants to display His power. God wants to display His goodness. God wants ang kanyang awa, ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya doon sa lugar na pinagdalan sa iyo. Gusto niyang iparanas ng Diyos sa mga taong nandoon sa lugar kung nasaan ka, sa bahay na yun. Gustong maranasan, gustong iparanas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kabutihan doon sa asawa mo, doon sa mga anak mo, doon sa kasamahan mo sa trabaho, doon sa salon, doon sa company, o saan mang lugar ka, gustong ipakita ng kapangyarihan. Kaya dapat doon sa lugar na yon, magliwanag ka sa magitan ng iyong kabutihan, sa magitan ng iyong katwiran, sa magitan ng iyong katotohanan na meron ka. Para pag nakita nila yan, pupurihin nila ang Panginoon. That's your mission. That is our mission.
And this is right now a challenge to us. Hindi lang tayo magpapakita ng kabutihan, ng katwiran, ng ating pag-align at pagsunod sa Diyos. Hindi lang tayo magpapakita ng katotohanan sa magitan ng salita ng Panginoon. Now we're going to show the Father. We're going to show who God is. That God is a good God. And when they see God in your life, these people will praise God. Let your light so shine before men that they may see your grace in heaven. Yan po ang importanteng misyon nating lahat. Thirdly, pangatlo po, this is the last. To show, no? Papapansin nyo yan, sabi ng verse 10. Okay. Then you will learn to choose what is beautiful to our Lord. So, you will find what is acceptable or pleasing to God. Alam niyo mga kapatid, we are going to show what is that good and pleasing and perfect will of God. This is our mission. When we become light, we're showing to the world, ito ang kalooban ng Panginoon. We're showing to the world, we're showing to our children, to our family, to our office mate, this is what is pleasing and perfect will of God. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 1, Therefore I beseech you, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve His good, pleasing, or acceptable, and perfect will of God. Yung binasa natin kanina, malalaman natin kung ano yung maganda, katanggap-tanggap, perpekto, at mabuting kalooban ng Diyos. Yung mga nasa liwanag, alam nila yung kalooban ng Panginoon. Alam nila yung purpose ng Lord sa buhay nila. Alam nila yung gagawin nila. Silang mga nasa liwanag. Ando doon sa pamilyang yan, sa pamilya mo. Hindi, alam mo ba yung purpose? Ba't ka dinala ni Lord sa Abu Dhabi, sa company na yan, sa shop na yan, sa supermarket na yan, sa opisina na yan? Do you know your purpose? Do you know the perfect will of God? Bakit ka nandyan sa ospital na yan? Bakit ka nandyan sa salon na yan? O bakit ka nandyan sa company na yan? God has brought you there. Bakit ka nandyan sa lugar na yan? Bakit ka nandyan sa Bedasayin? Bakit ka nandyan sa Mang Street, dyan sa Abu Dhabi right now? May purpose si Lord. Do you know God's purpose? Do you know what is that good and pleasing and perfect will of God? Yung mga children of light, yung mga nasa liwanag, alam niya ang mission niya sa lugar na yon. Do you know your mission? Do you know why you are there? Why God has brought you there? No? Yung bunga ng liwanag na yan. Pangalawa, ipapakita mo kung sino ang Diyos na mabuti sa lahat. God is so good. So that these people, no, yung mga taong nandoon na nakikinabag sa kabutihan mo, ay pupurihin ang Diyos sa magitan ng liwanag na nakikita sa iyo. At pangatlo, mahalagang mahalaga, ay makitan mo yung kalooban ng Diyos sa pagkakadala sa iyo para magliwanag. Wala pong aksidente. There's no accident while you're there. Hindi aksidente, nandiyan ka. This is no accident.
Even the people right now who are connected, nakikinig ka ngayon, this is no accident. This come also kasama sa plano ng Diyos. At merong dahilan ng buhay mo, may layunin ka, merong ka ng buhay mo. This is no ordinary na kinakanta natin, shine, Jesus shine, and let your light, at tayo magliwanag din. This is no ordinary song. This is a revelation. May kapahayagan po ito. Kaya, mga kapatid, I have so much to tell you right now, but I'm telling you today, I'm giving you this revelation from God. Can they see your goodness? Can they see? Ulitin ko mga kapatid, can they see your truthfulness? You was walking in the light. Nandiyan ka ngayon sa lugar na yan. May layunin yan. Nandiyan ka sa lugar na yan para ipakita yung bunga ng iyong liwanag. Nandiyan ka sa lugar na yan para ipakita at pakilala kung sino ang Diyos so that they will praise God. At nandiyan ka dahil alam mo ang layunin, kung ano ang mabuibig-ibig at perpektong kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, sa umagang ito, I am requesting everyone, magpe-pray po tayong lahat. Ang aking dalangin, magliwanag tayo magmula ngayon. Ulitin ko yung verse na binasa natin kanina. Mga kapatid, dinala ka ni Lord sa lugar na yon. God has placed you in that place, no, where everyone in that house, or in the place where they will benefit from the light. How many of you wants to become a benefit? Gusto niyo bang maging kapaki-pakinabang? Mapagpapala ba ang mga tao, ikaw bilang liwanag doon sa bahay mo, sa tahanan mo, yung asawa mo, yung pamilya mo, yung kasama mo sa shop, kasama mo doon sa office, kasama mo doon sa salon, kasama mo doon sa hospital. Mga kapatid, you are placed, you are brought to that place so that everyone in that place will benefit from your light. Manalangin tayong lahat, yuko tayong lahat at pumikit. Word. At tunay na kaming lahat ay ma-challenge ngayon sa kapahayagang ito. Sa supernatural fruit, revelation fruit, na kaming lahat may layunin kung saan man kami naroroon. Panginoon, wag na kaming maggawa ng mga bagay na wala sa katotohanan. Magpakatotoo kami. Ialay namin ang buhay namin sa Panginoon. At aminin natin na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Aminin natin na tayo nagkamali. Sapat na yan na simula upang tayo ay makapag-align sa kalooban ng Panginoon. Makapag-align sa authority of God sa buhay natin. Ibig sabihin, hindi ikaw masusunod. Ibig sabihin, ipagkakatiwala mo ang iyong buhay sa Panginoon. Sasabihin mong, Lord, magmula ngayon, ikaw na ang Panginoon ko. At ia-align ko. Lord, itutugma ko. Iaayos ko ang aking prayer right now. Mula ngayon, iniaalay ko ang buhay ko. Manguna ka, pinagkakatiwala ko po sa iyong lahat. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa iyong revelation. You're good, you're wonderful. Lord, bless everyone right now. Those who have those who hear God's word today, bless them right now exceedingly. Samahan mo po sila, pagpalain mo po sila. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa aming mga buhay at pinagkakatiwala po namin sila. Napakabuti mo, Panginoon. In Jesus' name, everyone said, Amen and amen and amen. Hallelujah. God bless po. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you for this opportunity to
to preach the word of God.